Hallelujah. So mga kapatid, no, yung atin pong Thanksgiving service po ay first Sunday ba ng October? Yan, usapan pa lang. Pag-uusapan ba natin? Yung yun ang available, marami. Sige. Sige po, pag-usapan po natin yung siguro po yung final Sunday po natin sa October. So, ano kasi sir, ipagsasabay uli natin yung Bulacan tsaka Caloocan sa Thanksgiving po natin. Yan. So, Lord willing po, gaganapin natin to doon sa tahanan nila, Tita Virgie, dito po sa may North Winds. Yan. So, ang balak natin kasi ay yung sala, sir, gagamitin natin. Tapos, doon, buksan natin yung pinto para pero may speaker naman para marinig din ng kapag may nasa labas, maririnig pa rin. Yan, so ganun yung sistema. So pag-pray natin mga kapatid na yun atin pong gathering sa October po. So, praise God. Sige po, tayo po tumayo mga kapatid bilang pagbibigay po ng reverence sa salita po ng Diyos sa awit, 2 kabanata. Wala palang kabanata ang awit, no? Okay. Book 2 ng awit sa 2 aklat. At ating pong basahin, mga kapatid, no, yung sinasabi dito ni Haring David sa 2 aklat ng awit. So, ito po ang sabi sa verse 1. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Bakit ang mga bansa ay nanggugulo at ang mga bayan ay nag-aakala ng walang kabuluhang bagay? Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda at ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahira ng langis, na kanilang sinasabi, lagutin natin ang kanilang tali at ating iwaksi ang kanilang mga panali sa atin. Siyang nakaupo sa kalangitan ay tatawa. Ilalagay sila ng Panginoon sa kakutyaan. Kung magkagayoy, magsasalita siya sa kanila sa kanyang puot at babagabagin sila sa kanyang malabis na sama ng loob. Gayunman, inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Zion. Aking sasaysayin ang tungkol sa utos. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. At sa araw na ito, ipinanganak kita. Humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinaka-aari. Sila iyong babaliin ng isang pamalong bakal. Iyong dudurugin sila na parang isang sisidlan ng magpapalayok. Ngayon nga, magpakapantas kayo, kayong mga hari. Matuto kayo, kayong mga hukom sa lupa. Kayo'y maglingkod sa Panginoon na may takot, magalak na may panginginig. Hagkan ninyo ang anak, baka magalit siya, at kayo'y mapahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab. Mapapalad ang mga nagtitiwala sa kanya. Hallelujah. Let us pray mga kapatid. Muli, Ama, ang biyaya niyo po ay inyong ibuho sa amin sa sandaling ito, sa aming fellowship at higit sa pagsasama-sama namin for your revelation. We are thankful, Father, na nandito ang inyong presence, nandito ang Holy Spirit in our midst, nandito ang kabanal-banalang Espiritu upang kami po ay ihatid at bigyan kami ng katotohanan. Salamat po sa mga kapatid na nandito ngayon, Ama. Palakasin niyo po ang aming mga puso. Palakasin niyo po ang aming buhay espiritual. Palakasin niyo po ang pananampalataya
pag-asa at ang pag-ibig na binigay niyo po sa amin. Ama, salamat dahil nandyan kayo at nandito kayo sa amin upang patuloy kaming makapaglingkod at upang sa papalapit na kasalan sa langit, Ama, tunay po na ang aming puso ay nagagalak sa mga hindi kami nababahala sa mga nangyayari sa paligid namin o kaya sa mga nangyayari po sa aming mga kapatid kahit sa ibang bansa. Nawa, Ama, ang inyo pong gabay at encouragement ay sumaamin na huwag kaming matakot. Hindi kami dapat matakot, Ama, even sa kamatayan o anumang tribulation. Dahil, Ama, sinabi niyo sa inyong salita, walang makapaghihiwalay sa inyong pag-ibig. Walang makapaghihiwalay. Kung ang pag-ibig niyo ay nasa amin, hindi kami mahihiwalay sa inyo. Anumang dagok ang dumaan, anumang mabibigat na suliranin sa mundo ang dumaan, anumang mga events ang dumaan, tunay, Ama, sinabi niyo ito, walang makapaghihiwalay sa inyong pag-ibig sa amin. Kaya, Ama, salamat sa pangakong ito, samahan niyo kami, at nawa po, maging tapat kami sa inyo, sa bawat araw, ngayong nalalapit na, ang pagdating ng inyong anak. Samahan niyo kami, O Diyos, sa araw na to, sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Makakaupo po tayo, mga kapatid, no? So muli po, magandang tanghali sa ating lahat. So, nito pong nakaraang araw ay nagulat tayo dahil isang conservative leader na kabataan, 31 years old, no? Si Charlie Kirk, isa po siyang magaling na leader ng mga kabataan kasi nag-umpisa siya na kabataan at hindi ko alam yung kanyang sekta pero isa siyang evangelical at isa sa kanyang inorganize na organization ay yung tinatawag na Turning Point USA. So napakalaking Christian org, mga kapatid, no? At puro kabataan halos yung mga membro nito. So ang kanila pong goal bilang isang Christian organization, pero parang political organization na rin, no? Kasi may halong politika kasi sa US kasi, mga kapatid, no? Ano ngayon sa US kumbaga po ang church at ang politics ay parang minsan bate, minsan hindi, mga gano'n mayroong relasyon ngayon ang church at state. Kaya malaking issue sa US yung sinasabing ano ba dapat ang maging stand ng Kristiyano sa US dahil ang Amerika po ay bansa na liberal. So ganyan. So ang tandaan po natin, mga kapatid, no, ang US po ay nag-umpisa bilang isang bansang protestante. Amen po, no? Isa silang bansa na kung saan po ay pinahahalagahan nila ang Biblia. Kasi po, nang ang Amerika po ay maging isang bansa, sila po ay composed ng iba't ibang denomination, no? Yung kanilang mga leaders ay mga Protestant, nagre-represent sa mga protestanting simbahan, no? Tulad ni George Washington, Anglican. So, yung ibang mga leaders, political leaders ng US noong araw ay galing sa Presbyterian, galing sa Baptist, no, wala pong Pentecostal no? Pero ang mga naunang mga denomination ay Lutheran, Anglican, ganyan, So, eto yung bansa na kung saan po ang majority ay mga protestante o mga biblical Christians. So, yan mga kapatid ang image ng Amerika. No? Kaya po ang Amerika po, hindi mawawala sa Amerika yung tinatawag na Christian nationalism. Na ginagaya na rin natin to, no? Ibig sabihin po, parang ini-insist ng mga Kristiyano sa Amerika na kailangan, hindi mawala yung prayer sa public. Yung ganyan, Kumbaga, Christian culture. So gusto ng mga ibang politician din na ang Amerika maging Christian culture, Kristiyanong kultura. Kaya lang po ang Amerika kasi, mga kapatid, ay sabi nga po natin, ang kultura ng Amerika, bagamat sila ay
protestanteng bansa, pero pinahahalagahan din nila yung tinatawag na demokrasya. No? Amen ba mga kapatid? No? Yung demokrasya, ito yung sinasabi po na karapatan ng tao. No? Ito rin yung sinasabing kakayahan ng tao para gamitin ang kanyang reason, ganyan ano? Yung sinasabing autonomy ng isang individual, no? Yung kumbaga po sa ano kasi no sa US, pinahalagahan nila yung individual autonomy, no? Parang hindi pwedeng diktahan ka ng estado. Tama ho ba? O ng anumang relihiyon, no? Ang isang individual sa Amerika, pinahalagahan yung karapatan mo. So, ganun mga kapatid, democratic, at the same time, pinahahalagahan din natin yung faith, no? Ganun sila. Kaya mga kapatid sa US ngayon, may gera ng dalawang idea. Yung sinasabing kalayaan ng tao, pagiging liberal at democratic, at yung pagiging namang Kristiyano, yung pagiging conservative. So, si Charles Kirk ay isang conservative. Ibig sabihin po, si Charlie Kirk, gusto niya na ang Kristiyanong kultura makita sa Amerika. Kaya lang ang Amerika, alam naman natin na sabi nga po, balance yan no? Religion and reason. Ganyan mga kapatid, no? Kumbaga ang US ganyan parang balance no? Kaya may gera sa US. Kapag ang umuupo ay conservative, nirarally siya ng mga liberal. Ganun, no? Pag umuupo naman ang liberal, anong nangyayari po? Nirarally naman sila ng mga conservative. No? So parang ganyan mga kapatid ng Amerika, no? Pero alam niyo po, sabi nga ng isang komentarista, ganyan talaga ang kultura ng US. Sabi nila, no? Tayo ay kumikilala sa pananampalataya, kumikilala rin tayo sa karapatan ng tao. Ganyan, ano? So, mga kapatid, eto, no? May tanong po ako sa inyo, no? Mahalagang tanong. Ang Pilipinas po ba, anong konteksto natin? Ano ho tayong bansa? Democratic din tayo at republika, no? Alam niyo ho ba na ginaya natin ang Amerika? No? Opo, alam niyo ho ba ang Pilipinas po ay ang mga Amerikano ang nagturo sa atin para gamitin natin yung sistema ng kanilang bansa na republika, demokrasya. Kaya sa atin mga kapatid, no, napansin niyo po, di ba, no? Sa Pilipinas, pinahalagahan natin ang faith. Tama ho ba? At eto yan, meron tayong freedom of faith dito. Tama ho ba? Yes. So, ang Pilipinas po ay tulad din ng US. Kaya malaya din tayo dito. Malayang mangaral. Tama ho ba? Kaya nga po ganito, no? Nakakagimbal po kapag sa malayang pamamahayag ay may magagalit sa iyo at papatayin ka. Tama ho ba? Kasi hindi ganon ang kultura ng isang bansang demokrasya at republika. Tama ho ba? Ang isang individual ay pwede kang maglabas ng iyong posisyon at ng iyong conviction at ng iyong overview. Ano yung iyong pananaw sa ganitong batas, sa ganitong issue ng lipunan, malaya kang magsalita. No, ganon dapat ang isang bansang malaya. Pero mga kapatid, no, nangyayari po hindi ganon Sa realidad po, may sinasabi sir na ibang puwersa, no, na pinipigilan yung malayang pamamahayag, no, yung kalayaan natin. So, alam niyo po, sabi nga ng Biblia, may sinasabi sa salita ng Diyos na panahon. Sabi niyo nga po panahon, no? Panahon na kung saan mga kapatid ay mababago ang lahat ng bagay. Bakit, pastor? Kasi mga kapatid, sabi ng Bible sa atin, ito yung panahon na kahit sinasabing malaya ang tao, pero mayroong nagmamanipula para ang truth ay hindi malaman ng tao. Amen ba mga kapatid, no? Naniniwala ba kayo na sa isang bansa na malaya, pero ang totoo nun, may nagmamanipula para yung totoong kalayaan hindi natin ma-recognize, no? O parang ganito po. Naalala ko po, no, yung isang nobela na sinulat ng isang futurist, no? Sabi niya roon, ang bansang demokrasya daw ay hindi talaga malaya. Bakit mga kapatid? No? Kasi di ba, ganito, binibigyan tayo ng karapatan, tama ho ba? Pero, yung karapatan na ating ginigiit ay may nagkokontrol.
O parang gano'n, ano? May nagmamanipula sa atin. Parang ganito po. Halimbawa, ganito. Halimbawa, sa social media, no? Sa panahon ngayon ng internet. Alam niyo ho ba na manipulation ng internet kapag hindi tayo maingat? Tama ho ba? Di ba? Kasi mga kapatid, ganito. Sabi nga ang internet kasi ay isang medium para maniwala ka sa isang impormasyon na dahil pinaniniwalaan ng lahat, maniniwala ka na rin. Alam niyo ho ba yun? Di ba psychological yun? Kapag naniniwala ang lahat, naniniwala ka na rin. So ito yung panahon na ang tao hindi critical. Tama ho ba? Hindi tayo nag-iisip. Di ba, no? Kung ano lang yung sinasabi ng marami, naniniwala tayo. Di ba? Di ba mga kapatid, no? Ang tawag doon, manipulation. At alam nyo po, ang mga political leaders, alam nila gawin yon, alam nilang bulahin ang masa. Naintindihan po natin, no? Alam nyo po, ang ating kultura, mga kapatid, ay sa totoo lang, ang akala natin malaya tayo, pero ang totoo, may nagko-control sa atin. Yan yung message, karamihan ng mga, napapanood natin sa movie tulad ng Matrix. Naalala nyo po ba yung movie ni Keanu Reeves, di ba yung The Matrix? Na akala ng mga tao malaya sila, pero may nagko-control sa isip nila. Tama ho ba? At sabi nga sino nagko-control sa atin, pastor? Marami. Religion, politics, public opinion. Tama ho ba? Para ang tao hindi mag-isip, hindi maging critical. Kaya mga kapatid, ganito, pahalagahan natin yung individual nating pagiging critical. Tama ho ba? Mag-isip tayo, no? Huwag tayong basta-basta lang, mga kapatid, no? Naniniwala dahil ang majority naniniwala. Di ba? Ganon, mga kapatid. Ang isang mananampalataya, dapat matalino yan. No? So, may sinabi ang Bible sa atin, panahon na kailangan tayo ay maging marunong. Amen ba, mga kapatid, no? Tulad po nito, may mababasa tayo, no? Sa huling panahon po, marami ang magagalit sa totoong Jesus. Amen ba? No? Tingnan niyo, mga kapatid, ang Bible, basahin ko lang po, no? Tingnan niyo po, sabi ni David, bakit ang mga bansa ay nangagugulo? Bakit ang mga bayan ay nag-aakala ng walang kabuluhang bagay? So dito, mga kapatid, mapapansin po ninyo, no, na mayroong interpretasyon ang mga tao sa totoo sa sinasabi nating Jesus. Amen po ba? Kasi ang mga totoong Kristiyano naniniwala po, no, yung Jesus na ating pinaniniwalaan ay ito yung Jesus na ini-interpret ng Holy Spirit. Amen ba? Amen. Ito yung Jesus na nakasentro sa Bible. So mga kapatid, no, sabi nga ng Bible sa atin, mag-ingat tayo sa panahon na to kasi maraming Jesus na itinuturo ang ating sistema ngayon. No? Kaya ang sabi rito, mga kapatid, no, may nakalagay sa Bible na yung totoong Jesus na ating pinoproclaim, galit talaga ang mga bansa dyan. Tingnan nyo pong sabi, ang mga bansa ay nagre-rage, no, sa Jesus na ito. So bakit, mga kapatid, no? Kasi po, kapag si Jesus talaga yung ating pinangangaral, nagkokos ito ng conflict sa tao. Amen ba, mga kapatid, no? Ang totoong Jesus, pag iyong preach, hindi po siya masarap pakinggan. No? Siya po ay nangre-rebuke, nagtatama ng tao. No? Hindi, kasi yung Jesus na naririnig natin ngayon sa mainstream Christianity ay may halo na po yun. Tama ba, mga kapatid, no? Mayroon na yung halong human interpretation. No? Nambobola na lang. Kaya alam nyo po, kahit nga sa mga pangangaral din ng mga pastors sa online o yung mga sikat na preacher sa US, hindi rin ako naniniwala sa mga yun eh. Kahit yung mga conservative, tulad ni Charlie Kirk, hindi siya naniniwala sa ibang mga preacher sa Amerika na ang pinapangaral ay feel good to be true Christianity. Di ba, mga kapatid, nakarinig na ba kayo ng ganong preaching? Feel good to be true, di ba? Yung laging yung laging masarap pakinggan na sino gustong ma-blessed sa mga bagay na material? Ang Diyos natin ay blesser. Taas ang kamay. Ganun, Ibang Jesus yun eh, no? O prosperity na hindi itinatama ang sin ng tao, no? So, mga kapatid, ginagawa nating materialistic ang mga church members. Di ba, no? At eto pa, may mga church din na ang sinasabi naman nila ay makipaglaban tayo. Kailangan nating baguhin ang sistema ng ating politika. Ibang Jesus yun.
Nakikinig po ba tayo? No? Si Jesus, hindi siya nag-advocate na baguhin ang anumang sistema ng politika kasi ang gusto ni Jesus baguhin yung puso ng tao. Di ba, no? So mga kapatid, maraming churches ngayon, ibang Jesus yung pinapangaral. Hello? No? Alam mo si Charlie Kirk, binarel. Dahil, konserbatibo siya, ibig sabihin, gusto niyang ipakilala yung Jesus na nagwawasto ng kasalanan. O, di ba sa Amerika ayaw nila nun? O, ganun, ano? Ibang Jesus yung gusto namin mapakinggan, hindi yung Jesus na yan. So mga kapatid, no, yan ang problema. No? Kaya ang sabi ng Bible, ang mga bansa, hindi lang, alam niyo po, ano yung rage against Christians, talamak po kahit sa mga bansang malaya. Nakikinig mga kapatid, di ba, no? Sir, sa Nigeria ngayon, di ba, sir, sinusunog yung mga church, di ba, ng mga Muslim, ng mga kaibigan nating Muslim. Ba't nila ginagawa yun, ano? Alam niyo, maraming nagagalit sa mga totoong Kristiyano. Pero pag fake na Kristiyano, kaibigan mo ang mundo. Ganun mga kapatid, no? Tropa mo. No? So, ibig sabihin, walang conflict. Pero ibang Jesus yung dala-dala mo. Yun mga kapatid, no? So marami po ngayon sa panahon natin, ano, ibang Jesus yung dala. No? Hindi yung Jesus na nagtuturo sa atin ng tamang pamumuhay, lumakad sa liwanag, magpalinis sa kasalanan, Jesus na naglilid sa atin sa righteousness, maging holy. Yan yung old-time gospel. Sabihin nga natin mga kapatid, old-time gospel. No? Ito yung gospel na hindi dapat mamatay. Amen po ba? Ito yung sinasabi nila na traditional gospel yan, pastor. Nakaka-boring na yan. Yung gospel na progressive yung tanggapin natin, yung gospel na angkop sa mga LGBT, angkop sa mga racist, angkop, ganun. Wow! No? Ibang Jesus na yan. No? Kasi yung Jesus na kilala ko, hindi siya compromiser. Mga kapatid, amen ba? No, ibang Jesus yun. No? Kaya mga kapatid, alam nyo, no? Mapalad tayo kung tayo ay nasa isang samahan na ang Bible ang itinuturo. Di ba? Sinisik natin ang katotohanan through the Holy Spirit. Amen po ba? Kasi mga kapatid, no? Ang church ngayon ay corrupted. Nakikinig po ba? No? Ang church ay corrupted, no? Pastor, ang sama naman niya, no? Heresy yan. Nasa Bible po yan, Brad. At sister, no? Sabi ng Bible sa atin, time will come, ang church ay magiging bulag. Sabi ng Panginoon yan, di ba? Sa Laodicea, hindi mo ba alam you are naked and you are blind? Di ba sabi ng Panginoon, ano? Kasi ang church ng Laodicea ay naging worldly. Amen po ba? No? Bagamat nasa mundo tayo, pero hindi ibig sabihin yung loyalty natin, mundo. Pero ganun na ang church ngayon. No? Ang loyalty ng mga churches ay makamundo. Kaya mga kapatid, no, dalawa lang po ang church, no? Makamundo at yung makasalita. Ibig sabihin, makadiyos, no? Kaya nga, no? Saan ka ba kabilang? World church or word church? Saan ka ba kabilang? No? Sa iglesia ba na makamundo o sa iglesia na ang pinahalagahan ay ang salita ng Diyos? So mga kapatid, no, dalawang bagay lang, no? Sabi rito ni Haring David, ang mga hari sa lupa nagsisihanda. Naniniwala ba kayo dyan? Na gustong wakasan ng mga political leaders, gustong wakasan ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, yung Jesus na pinapangaral ng mga Christians. Tingnan niyo pang sabi ng Bible, the kings of the earth set themselves. Nakakatakot ba to? No? Ibig sabihin, sir, time will come, eto na yung panahon na yon, magtutulong-tulong ang mga bansa against kay Jesus. Sabi rito, nakalagay, the rulers take counsel, at ano ang kanilang sasabihin? Ano, ang sabi nila, lagutin natin yung authority ng Jesus na to. Ang tindi, no? Alam niyo ba sa China, di ba? Binago ang Bible, nakikinig mga kapatid, di ba? Ginawa nila na Bible na kumakampi sa mga komunista. Sir, anong klaseng Bible yun? Di ba, no? So, kahit ang Bible, binabago, di ba? Di ba masama yun? Word of God ang Bible, pero pinakialaman nila si Xi Jinping, sir. Di ba? Kasi, sa kanila, ang mga Kristiyano kasi ay threat sa mga communist. Ganun mga kapatid, no? Kaya, wow, ano nangyayari, no? Kaya ganyan.
So, ang sabi ng Bible sa atin, no, sabi ng mga nagagalit sa totoong Jesus, lagutin natin ang kanilang tali. Ano po ba yung ibig sabihin ng tali, mga kapatid? Anong authority, no? Yung ano, no, yung yung symbol ang bands ng tinatawag na authority, no? Gusto ng mga political leaders na alisin ang Diyos sa public square, no? Walang Diyos, walang Jesus. Tao ang dapat mamuno, hindi ang Diyos. Naalala ko, no, na may isang writer ang sabi niya, si Elie Wiesel, ito sabi niya, may kwento ako, pakinggan niyo to mga kapatid. May kwento ako, isang araw, ang tao humiling sa Diyos. Ito, pakinggan niyo to. Diyos, pwede po bang maging Diyos? Kahit 3 seconds. Gusto ko lang ma-feel. Sabi ng Diyos, hindi pwede. The Lord, pwede naman, di ba? Parang Bruce Almighty, sir. No? Pwede ho ba na kahit 3 seconds lang na maging Diyos ako? Sabi ng Diyos, okay. Pumayag ang Diyos. Eto na, sir. Nang nabaligtad na, sabi ng Diyos, okay na, di ba? Lampas ka na ng 3 seconds eh. Balik mo na yung ano ko, pagiging Diyos ko, ikaw na itao. Sabi ng tao, ayoko. Masarap palang maging Diyos. Sir, no? Masarap palang maging Diyos. Ayoko na. So, ano yung aral mga kapatid doon? No? Ang Diyos, naging tao. Tapos, sir, ang tao, naging Diyos. Nagbaliktad, sir, no? Opo, na-enjoy na. Alam niyo ba, yun ang kwento ng Bible? Di ba, no? Nang ang tao ay magkasala, ang sabi ng Diyos, ang tao ay naging tulad sa atin. Di ba, no? And then, mga kapatid, ang tao naging Diyos. Pero isang araw, ang Diyos ay naging tao. Nakita niyo pa, no? At ang taong to na Diyos ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, no? Nabaliktad na. Kaya mga kapatid, no, hindi matanggap ng tao na may ibang Diyos. Kasi ang tao kasi, Diyos siya. No? Ayaw nila ng ibang Diyos. Kaya sir, kaya pala maraming galit ng mga politicians sa totoong Jesus, no? Di ba, no? Ayaw nila ng may namumuno sa kanila. Si Herodes ba? Naalala nyo? Nang nalaman niyang ipanganak na si Jesus, anong sabi niya? Di ba sabi niya, hanapin niyo yung baby para pag nakita niyo, dali niyo rito para sasambahin ko. Pero anong balak mga kapatid? Pag nakita ko yung baby yan, Deadpool ka na. Papatayin ko yung baby nga. No? Hindi pwedeng may ibang hari. Ako lang! Sabi ni Herodes, no? Ako lang! Ganon. Si Herodes po ay, anong tawag doon, sir? Yung ayaw niyang may iba. Alam niyo si Herodes, alam niyo ba na kapag may threat kahit asawa, papatayin. Kahit anak, sir, ganon. Ganon katindi yung ni Herodes. Opo. Pag nalaman ni Herodes na mayroon kang interes sa kanyang trono, walang kamag-anak, mga kapatid. Papatayin ka talaga. May si Herodes, sir? Parang psychotic, pagdating sa kapangyarihan. Ayaw niyang may ibang umepal. Ganon, Ganon katindi, mga kapatid, no? At yan ang sintomas ng mga tao sa panahon natin. Amen po ba, no? Ayaw nila ng may Diyos, ayaw nila ng Jesus na nagsisave. Tayo ang masusunod, hindi ang Diyos na yan. Kaya anong sabi ng Panginoon sa kanila? Ang Diyos sa langit ay, anong sabi mga kapatid? Tignan niyo yung word. Ano pong sabi? Alam nyo, ngayon ko lang nabatid na ang Diyos pala marunong tumawa, no? No? Di ba, no? Sir? God will laugh. Di ba, sir? Tatawa siya, no? First time ng Diyos dito, no? Nagsabi, tumawa siya. Bakit kaya? Kasi, sir, natatawa ang Diyos kasi ang tao ay, nag-a-assume tayo, no? Na kaya natin siya. So, mga kapatid, minsan nagpakaya ang Diyos. Tama ho ba? Doon sa Kalbaryo, di ba? Hinayaan niya na ipakita yung love niya. Pero mga kapatid, hindi naman laging ganon. Tama ba? Pagdating niya uli, hindi niya na ipapakita yung love niya. Tama ho ba? Ang ipapakita niya yung rule of iron. Kamay na bakal na po. Nakikinig mga kapatid, no? Kasi po, ipinakita ng Diyos yung kanyang love para makita natin na somehow sa part ng kanyang heart, mahal niya ang creation. Tama ba? At mahal niya ang human beings. At mayroon siyang concern sa atin. Pero mga kapatid, at the same time, hindi naman niya pwedeng pabayaan lang at i-bypass lang ang kasalanan ng tao. Tama po ba?
kukonfrontahin tayo ng Diyos sa panahon na to. Kaya mga kapatid, tingnan nyo po gusto ko lang pong pakinggan nyo to. Makinig kayo. Walang kasalanan na hindi ibubuking ng Diyos sa tao. Lalabas at lalabas ang baho natin sa harap niya. Kung hindi tayo magre-repent, kung aabutan tayo ng tribulation, huli na. Ito ang panahon na kahit yung nakatagong kasalanan mo, lilitaw at lilitaw. Ganun, no? Tama bang sabi ng Bible na walang kasalanan na hindi lilitaw? Di ba, sir, no? Walang lihim na hindi mabubunyag. So, mga kapatid, naglilitawan yung mga lihim na hindi dapat mabunyag, no? Naglilitawan. Saan, pastor? Sa politika natin. Sa kultura natin. Sa mga leaders natin. Tama ho ba? Na inaakala natin may concern lang sa bulsa nila. Tama ba, sir? Opo. At alam niyo po, hindi lang ang mga political leaders, hindi lang ang mga nasa gobyerno, ang mga naglilitawang kasalanan. Kahit yung mga nasa loob ng church. Napansin niyo, sir, no? Matindi. May isang pastor, mayroon palang kabit. May isa namang pare, nagpipedophile. May isang pope, gay. So mga kapatid, no? Ito ba yung church ni Jesus Christ? No? Na maraming anomalya. No? Sa gobyerno, maraming problema. So mga kapatid, di ba sabi ni Jesus, kailangan tayo ay maging sanctified. Di ba sabi niya, sa aking salita. So, yun pa rin yung original na gusto ng Diyos na gawin natin no? Tayo ay lumakad sa kanyang righteousness. Kaya lang, ang gusto ng church ngayon, power. Ang gusto ng mga nasasabing Kristiyano, power. Ang gusto nila, sila ang may authority, silang masusunod. Mga kapatid, may Diyos. Tama ba, no? Baka makalimutan mo, may Diyos. Tama ho ba? Magsusulit tayo lahat sa Diyos, whether you believe in God or not. Alam niyo po, may isang atheist, si Richard Dawkins, sabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos niyo. Isa siyang evolutionist scientist, no? Matalinong tao. Nakikipagdebate siya sa mga pastor. Yung mga pastor talaga hindi marunong sa mga pagdating sa science Ang galing na. Pero, tinaob siya ng isang panot na professor sa Oxford, no? Si John Lennox, ang galing magaling sa math, pero Kristiyano. Pero may sinabi si Dawkins. Pero alam niyo, sa totoo lang, kumakampi ako sa mga Kristiyano kahit hindi ako naniniwala sa Diyos ng Kristiyano. Bakit, Doc? Kasi, ang mga Kristiyano daw, pagkasama siya, pag nandoon siya sa kultura ng mga Christians, ang feel niya yung safe at love. Sabi niya, no? Ang kultura lang doon ng mga Christians, ang tingin niya na malaya ang tao. Sabi niya, no? Ayaw niyang sumama sa mga Muslim. Napansin niyo po, bakit mga kapatid sa palagay niyo? Maraming tao na gusto ng freedom pero ayaw sa Islam. Yung iba ayaw nila sa ibang religion. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga Christians tolerance, no? Tama ba, sir? May tolerance, no? Ano kasi tayo Ano yung mga kapatid? Ano tayo yung gusto natin may freedom of conscience ng tao. Tama ba? Hindi natin dinidiktahan yung kanyang opinion. Tama ba? Hindi tayo ganoon, no? Gusto natin ang tao pusa, no, na makilala nila si Jesus ng pusa. Walang sapilitan, no? Pero ang ginagawa ng mga politicians, pinipilit nilang mga tao, tama ba? Tayo hindi. Gusto natin magpusa ang puso ng tao, no? Mga kapatid, no? Walang puwersahan sa atin Yun ang nagustuhan ng mga ateista, no? Gusto ko pa rin ng mga Kristiyano. Sabi nila, no, kahit hindi rin sila naniniwala sa Diyos. So, ibig sabihin, malaki ang influence ng mga Christian sa mundo. Amen po ba? Mga kapatid, no? Sa lahat ng religion, ang Christianity, kahit masama ang imahe ng Christianity, sinasabi natin, kasi, yun nga, hindi natin maiwasan, human sin. Pero yung Jesus na ating pinagmamalaki, hanapan nila ng butas yan. Kahit ako magpapapugot ng ulo ngayon, kung makahanap sila na si Jesus ay sinner. Napanood ko lang, no? Sa isang internet, sabi ba naman, si Jesus sinner, si Jesus na nagkakamali, tao yan. Ako, kung may tao kinabibiliban ng Panginoong Yesus, amen ba? Siya lang ang taong lumakad sa mundo na sinless, sir. Tayong lahat sinner, di ba? Si Jesus hindi. Wala ka talagang makitang butas sa kanya na nagkasala siya. Tingnan niyo po. Kahit na anong research, may ginawa ba itong kalokohan? Wala ka talagang makikita sa kanya, no? Napaka-holy talaga ni Jesus. Bakit kaya? Alam na, no? Mga kapatid, no? Kaya, tingnan niyo po ang sabi, magsasalita siya sa kanila, sa kanyang puot. Darating lang ang Panginoon. Amen po ba? At
hindi ko po sinasabing sa 23. Okay? Hindi ko rin po sinasabing next year. Pero baka mamaya. Tama ho ba? Baka after 5 minutes, baka si Pastor John bigla na lang mawala dito, tayong lahat. Tama ho ba, no? Walang makakapagsabi. Pero ang sabi ng Bible, maghanda tayo kasi ang puot ng Diyos ay darating sa mundo para ang mundong ito ay linisin sa lahat ng kasalanan. Pastor, madadamay ba tayo sa galit ng Diyos? Hindi. Bakit po? Kukunin niya tayo eh. Para proteksyonan laban sa kanyang gagawin sa mundo. Alam niyo ho ba na ang mundo natin ay hindi papunta sa kapayapaan? Papunta sa tribulation ang mundo natin. Mga kapatid, no? Pastor, ba't mo nasabi yan? Peaceful naman ang mundo ah. Number 1, ang araw ay rekta na sa mundo, butas ng ozone layer. Umiinit ang mundo, kaya ang mundo po natin painit. Number 2, ang oras ay mabilis. Alam niyo ba, natuklasan ng science ngayon, binawasan ng mga scientists ng 2 segundo o 1 segundo ang timeline. Sir, binawasan ng oras. Di ba kayo nagtataka mabilis ang panahon? Di ba nakaraan lang, nagkita-kita tayo ng 2024, 2025. Di ba? Ang bilis. Napansin niyo ba? Siguro, ewan ko siguro, yung iba nagsasabi, baka nagde-deja vu ka lang pas. Hindi, mabilis talaga. Kaya nga may balita na binawasan ang segundo ng mga scientists kasi mabilis ang ikot ng mundo ngayon. Pabilis ng mga kapatid. Naniniwala ba kayo? Yes. Pabilis. No? So, nakikita natin na nagbabago na ang mundo. No? Ibig sabihin po, ang Diyos, tinutotoo niya na yung kanyang sinabi. No? I-restore niya yung mga bagay na nawala. Kaya, lilinisin niya ang mundo. Sabi ng Bible, tingnan natin yung huli, inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Zion. Nasaan ang Jerusalem nakatungtong? Yung Jerusalem. Anong pangalan ng burol na tinutungtungan ng Jerusalem sa Israel? Zion. No? And then, doon babalik si Jesus sa Zion, no? Sa Jerusalem. Kaya ang Israel po ay hindi matigil-tigil sa gulo. Tama ho ba? Kasi ang Israel po ay hanggang ngayon unbelief pa rin. Tama ba, sir? Na hindi pa rin sila naniniwala kay Jesus, majority sa kanila. Pero sabi ng Bible, isi-save sila pagbalik ni Jesus. And then tingnan natin, anong sabi ng verse 7? I will declare the decree. Sabi ni David, i-declare ako yung utos ng Panginoon at anong sabi? Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Si David ba nagsasalita dito? Tama. Pero alam niyo ba si David ay puspos ng Holy Spirit ng panahon na yan, nang isulat niya yan. Kaya, actually, si David man ang sumulat, pero yung espiritong na kay David, hindi siya. Alam niyo ba kung sino yan? Sinabi ng Panginoon sa akin, anak kita. At sa araw na to, pinanganak kita. Sino bang anak ng Diyos na namatay para sa atin? Si Jesus. Mga kapatid, si Jesus yan. No? Pero si David ang sumulat. Amen mo ba? Si David ang sumulat, pero yung espiritu ni Jesus nasa kanya na, no? Wow, amazing. And then, tingnan niyo po, verse 8, sabi, anong sabi ng Ama sa Panginoon? Humingi ka sa akin, no? Ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong mana. Sino na bang naghahari sa mga bansa ngayon, mga kapatid? Sino na? Sino na, sir? Sino na ang hari sa mga bansa natin? Kahit hindi siya nare-recognize. Alam na natin kung sino. Diba? Sabi ni Jesus, all authority in heavens and in earth is in me. Diba? Nasa akin na. Therefore, sabi ng Panginoon, declare the gospel. Siya na po ang king ng mga bansa ngayon. Mga kapatid, no, talaga, opo, siya na. Time will come, magbabow down tayo lahat sa kanya. No? Muslims, Buddhist, lahat ng religion, lahat ng tao magbabow down sa Jesus na ito. Even angels and demons. Even Lucifer himself. Sir, no? Pagdating ng hari, ay, magbabow down sila kay Jesus. Si Jesus na po ang absolute ngayon. Mga kapatid, no? Kaya dapat sa kanyang loyalty natin. Amen po ba? No? At sabi ng Bible, tingnan nyo po. Tingnan nyo po. At ang pinakadulong bahagi ng lupa ay pinaka-aari niya na. Nasa possession na ni Jesus lahat. And then verse 9, sila iyong babaliin ng pamanong bakal. Grabing Jesus na to, no? Sir, kakaibang Jesus ba to? No? May pamanong bakal na dala, sir, eh. Hari yan, sir. Tama ba, no? Messiah, hari, mga kapatid, no? Haring Jesus. Sabi rito, dudurugin niya ng kamay na bakal ang lahat ng hindi susunod sa kanya. Grabe matindi to. At anong sabi ni David? Ngayon nga,
magpakatalino na kayo. Kayong mga political leaders, matuto kayo. Tingnan nyo, di ba sabi matuto kayo. Kaya mga kapatid, tandaan nyo. Ito yan. Di ba Kristiyanong bansa naman tayo kahit paano, kahit maraming pagano sa atin? Di ba naniniwala naman tayo doon? Kasi mga Kristiyano naman dito. Well, eto mga kapatid, no? Nagpipray tayo na ang mga leaders natin ay makinig sila sa salita ng Diyos. Tama ba? Kailangan yung pagiging gahaman, tapusin na yan. Tama ba? Kailangan yung kultura ng korupsyon, itigil na yan. Mga kapatid, kung hindi titigil, i-judge ng Panginoon ang bansang ito. Pero i-spare niya ang kanyang bayan. Amen po ba? Ganun mga kapatid ang gagawin ng Diyos sa mga bansa eh. Kamay na bakal na. Kaya nga, ini-expose niya yung mga kasalanan ng mga tao, ng mga namumuno sa atin. Sabi rito, maglingkod kayo sa Panginoon na may takot, magalak na may panginginig. Di ba? Ibang Jesus na to, no? Kailangan magkaroon tayo ng holy fear dito sa Jesus na to. And then, verse 12 ang sabi, ang ganda ng word. Basahin niyo mga kapatid, yung verse. Ano sa English? Kiss the Son. Halikan nyo. Okay, may tanong ako. Anong ibig sabihin ng halik? Sir? Ibigin. Alam nyo ba sa Bible, no? Isa yan, sir, sa pakahulugan. Tama, sir. Kasama yung pag-ibig, paggalang. Pero sa Bible, pag sinabing kiss is worship. Opo. Para alam nyo, no? Trivia. Kiss the Son. Ibig sabihin, worship the Son. Sambahin nyo ang anak. Kasi pag hinalikan mo siya, hinagkan mo, simbolo yun na ang pagsamba mo sa Diyos ay relational. Amen po ba? Kasi ang ating pagiging believer ay relational. Amen po ba? Hindi tayo natatakot sa Diyos kasi dahil takot lang tayo sa Kanya. Tama ho ba? Takot tayo sa Diyos kasi takot tayo na hindi natin siya masunod, na takot tayo na yung love natin ay manglamig, di ba? Relational yung ating relation sa Diyos. Relational, yung ating connection sa Kanya. Kaya dito binigyang diin, kiss the Son, hagkan mo ang anak. Kasi may relasyon ka sa Kanya, sambahin mo siya. Kaya mga kapatid, no, kiss the Son. Kaya ang totoong pagsamba po, it's by heart. Amen po ba? Kasi di ba ang halik, bakit ba natin hinahalikan ng tao? Alam niyo ang sagot? Sir, bakit? Mahal. Tama ba? You kiss someone dahil mahal mo siya. At ang love, tatlo yan. Tama po ba? Friendly. Pwede ka namang humalik ng halik dahil kaibigan mo. Hinalikan mo siya dahil mahal mo siya, asawa mo, may relasyon kayong mas malalim, no? Oo. And then yung isa, anong love yun? Di ba, no? Di ba, sir? Agape, malalim yun, no? Opo. Matindi yun. Kasi yung agape, ano yun eh? Matindi yun. Supernatural, napakataas na love, na mataas na uri. Eros, Opo. opposites, Kaya no? Kaya pag dumating si Jesus, halikan natin siya kasi yung halik natin sa Kanya ay dahil may relasyon tayo sa Kanya. No? Mayroong alam niyo ba, di ba, pag may kissing, ibig sabihin, intimate. Tama ba, no? May intimacy tayo sa Panginoon. Di ba? Karelasyon mo siya eh. Nakikinig mga kapatid. At ang karelasyon mo, hari yun. Tama po ba? At ikaw ay royalty. Pray tayo mga kapatid. No? Sa mga royal generation. No? Na ngayon po ay magra-rise up. Amen po ba? Rise up, Christians. Kailangan putulin natin yung maling imahe ng bansang to. How I pray na mabago ang bansang to. Sa pamamagitan ng faith at grace ng Diyos. Kung Kanyang iaalaw na i-restore ang bansang ito sa tamang bansa. Tamang moralidad, mga kapatid, no? Pag-pray natin. Hindi lang ang bansa, even us, maging tayong mabuting testimony sa bansang ito. Ama, kami po ay mga taong mahina, pero kayo ang Diyos na nangako, babaguhin nyo ang lahat ng bagay. Babaguhin nyo ang puso namin at binabago nyo na at binago nyo na. Babaguhin nyo ang sistema ng politika ng bansang ito. Babaguhin nyo ang mga bansa. Walang
politicians, walang great leaders sa mga bansa, Ama, na pwedeng magmalaki sa'yo, na pwedeng magsabi na, kaya ka namin, Diyos. Wala ni isa. Wala. Tatawanan nyo lang kami. Nawa, Ama, matuto kami mag-humble. Tulad din ni Nebukadnezar, na kinilala niya, bagamat siya ang hari ng Babylonia, nasa kanya ang lahat ng kayamanan ng mundo, pero baliwala lang sa inyo dahil kayo ang totoong owner ng lahat. At sinasabi nyo, Ama, kaya nyong ibigay ang lahat ng bagay sa kanino mang ibigin nyo. Kayo ang sovereign, Father, hindi kami. Kaya nawa, Ama, matuto ang taong mag-humble dahil ang lahat ng bagay dito sa mundo ay pinahiram nyo lang sa amin. Lahat ng bagay dito sa mundo ay wala kaming possession, ang totoo. Wala ni dulo ng daliri, ni isang hibla ng buhok, hindi amin, Father. Nawa, magkaroon kami ng tunay na paggalang sa totoong Creator namin. Sa totoong Creator namin. At yan ay kayo, dakilang Diyos. Ama, ang tao'y binulag ng dyablo na ang tingin namin, kaya naming ariin ang lahat. Kaya naming magmalaki sa inyo. Wala kami pakialam sa Jesus na yan. Pero Ama, magsusulit kami sa inyo. Kami ay huhukuman kung kami ay hindi nagsisisi sa kasalanan. Sisingilin nyo, kami ay accountable sa harapan nyo. Kaya Ama, para hindi kami i-condemn, para hindi kami i-judge, turuan nyo kami to repent and to accept the Lord Jesus as our Lord and Savior. Upang kami, Ama, ay makaiskapo, hindi kami mas madamay sa gagawin yung judgment sa mga bansa. Halikan namin ang anak. Sambahin namin ang pangalan nyo. Dahil Ama, ito lang ang way to worship you, to serve you, to submit our will to you. Para kami, Father God, makalakad sa liwanag ng pag-ibig nyo. Sa araw na to, i-bless nyo po ang bawat isa sa amin. Thankful kami na nandito ang mga kapatid, Father. Samahan nyo kami at nawa, Ama, may dumating na pagbabago sa aming bansa. Magsisimula sa mga bagay na espiritual. Ito ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, sa ating pong pagkakaloob sa dakilang Diyos to advance His Word, His Gospel, awitin po natin ang Seek the Kingdom of God and His righteousness. Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Panalangin ang pasasalamat, mga kapatid. Dakilang Diyos, kami pinagpapasalamat sa lahat-lahat, Ama. Narito ang aming alay, naway. Pagpalain mo ito, Ama. Padamihin mo ito ng Yes, siksik-liglig. Father, hallelujah. Ganon din po sa mga nag-aalay, sa nagbigay ng mga kailangan ng iglesia na ito. Naway pagpalain mo rin sila ng siksik-liglig at magamit lamang ito sa pangangailangan ng iglesia, pangangailangan ng lahat-lahat ng pangangailangan ng aming simbahan naman. Praise you. Pagpalain mo ang lahat ng ito.
At ito pinapasalamatan namin ang lahat ng ito. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Tinatalaga namin, Father, ang mga kapatid namin, ang inyong mga anak, na tinawag nyo in the name of Jesus Christ. We are thankful sa fellowship namin ngayong hapon at dinako nyo kami rito para sama-sama kaming mag-pray at para tanggapin ang karunungan na kailangan naming malaman ngayon. Yes, Lord. Ama, dumating nawa ang Panginoong Hesus sa mundong ito para i-restore ang lahat ng bagay. So Father, we are looking sa second coming niya at ang lahat ng mga bansa makikita ang kanyang glory. So Father, sa araw na to, i-bless niyo mga kapatid. Lagi niyo kaming gamitin na magpatotoo pa dahil the Lord Jesus ay papalapit ng papalapit. Ang kanyang second approach, o ang kanyang pagbabalik, Father God, ay nandito na. Nararamdaman na namin. Kaya nawa, magala kami, ma-excite kami, at patuloy kaming maglingkod, lalo na ngayon sa panahong ito. So Father, i-bless niyo po ang household, ang aming mga gawain, dahil Father God, hindi kami gumagawa dahil for the sake na may gawain lang. Gumagawa kami dahil ang paggawa na ito is to proclaim the truth, to share the truth of the gospel, para ang mga tao po malaman nila, whether tatanggapin man nila o re-reject, ang mahalaga na ibahagi namin si Jesus Christ, Father, ang nag-iisang Savior ng aming mga souls. I-bless niyo po, Father God, ang aming patuloy na misyon na mag-akay ng mga souls, na maibahagi namin ang gospel. Ang aming task, ibahagi ito. Kaya Father, nawa, huwag kaming manghinawa, huwag kaming manglupaypay, kahit i-reject ang pangalang ito. Dahil Father God, kayo ang magro-rule ang anak ninyo sa mundong ito. Walang magagawa ang tao. I-bless nyo po ang aming gawain pa po. Samahan nyo kami. At sa buong linggong ito, i-bless nyo po, Father God, lahat ng lakad, lahat ng trabaho ng mga kapatid, ano man ang kanilang ginagawa, maging blessing sila at sila maging daluyan ng blessing. Ito ang aming panalangin. I-bless nyo po ang hapong ito sa kaarawan din ni Isel. Nawa ang batang ito, Father, anak ni Makmak, ay lumaki na kilala kayo. Yes, Lord. Hallelujah. Nawa ang batang ito, Father God, ay magkaroon ng holy fear. Makilala ang kanyang Savior, Jesus Christ. Ang Diyos na nagmamahal sa atin ng lubos, pinahayag niya ang kanyang grasya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, ang buktong niyang anak, na pinagkalooban niya ng karapatan sa lahat ng bagay. At sa atin, na kanyang tinawag, sabi niya ay, tayo ay kanyang itataas, pauupuin sa banal niyang trono. Naway maging karapat dapat tayo, dahil napakasagrado at napaka-privilege to serve you. Sa Diyos na sa atin ay nagmamahal, samahan tayo ng kanyang Espiritu ngayon hanggang sa muling pagdating ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. At amen. 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 Hallelujah. Purihin ang Diyos. Bless us po. Good afternoon po mga kapatid. Amen.